Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 21, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 24. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayun ang ating mabuting balita. Ang nakikita ko ditong mensahe para sa atin, dahil halos sa mga nagdaang araw, pare-pareho yung nababasa natin tungkol kay Maria, tungkol kay sa ating Panginoong Jesus bago siya ipanganak, Juan Bautista. Kaya itong nabasa natin ngayon, ang iba ay na ibahagi ko na rin sa inyo ang mga mensahe na ang ating Panginoon. Ang gusto kong ibahagi ngayon ay ang mensahe na si Jose ay mayroong plano sa kanyang buhay. At kahit si Maria din naman ay mayroong plano sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Pero dito, nagkaroon ng biglang pagbabago ang kanilang buhay at biglang naiba ang magiging takbo na kanilang buhay. Dahil mayroong plano ang Diyos na hindi katulad ng plano nila Jose at ni Maria. Kaya yun yung parang na mensahe para sa ating lahat na dumarating sa buhay natin, na meron tayong mga plano na hindi minsan natutupad. Katulad nito, sa panahon ng Panginoong Jesus, ang inaantay nila na tagapagligtas sa kanila ay yung royal king na magliligtas sa kanila sa national enemy o mga kalaban nila na kalaban ng bayan na magliligtas sa kanila sa mga, kumbaga, parang pagka alipin man.
At pero hindi 'yon ang plano ng ating Panginoon. Kaya hindi 'yon yung plano ng Diyos kaya pinadala niya ang ating Panginoong Hesus. Pinadala niya ang Panginoon para iligtas ang bayan niya sa mga kasalanan. Hindi para iligtas sila sa mga national enemy o kaya political enemy. Yun ang plano niya na maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung meron tayong mga plano, pwede tayo magplano pero asahan natin na ang Panginoong Diyos ay merong mas magandang plano sa ating buhay at nawa ay maging handa tayo na magbago kung sakasakaling dumating man ito sa atin. Sa aking experience ay talagang nakasulat na lahat ng mga plano ko kung anong gusto kong mangyari sa ganitong taon, lalong-lalo na ngayon sa parating na taong 2026. Maganda rin na magkaroon tayo ng plano kung anong gusto nating baguhin sa ating buhay o kaya kung anong gusto nating marating sa buhay. Pero ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang plano niya ay iligtas tayo sa lahat ng kasalanan. At ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay ito yung lumulupig sa atin o kaya umaalipin sa atin para mamuhay ng matuwid. At tayo ay alipin ng kasalanan, tayo ay hindi magiging malaya sa paggawa ng matuwid at tayo ay hindi makakasumpong ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan na ang magdudulot lang ay ating Panginoong Hesus. Kaya ang mensahe para sa atin ngayon ng ating Panginoon, dahil ang sabi ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay ipapanganak at ang kanyang magiging pangalan ay Emmanuel. O kaya ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Hindi ibig sabihin na kasama na nasa isip lang. Kumbaga talagang bumaba ang Diyos para sumama para sa atin. Naging tao si Jesus, ang salita ng Diyos ay naging tao para makasama natin. At kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nagpabautismo sa pamamagitan ng sakrament ng baptism, tayo ay mabibigyan ng Espiritu Santo at ito ang magpapalaya sa atin sa mga kasalanan natin, lalong-lalo na yung original sin na namana natin sa una nating mga magulang. At tayo ay magiging bagong nilalang, magiging Kristiyano. Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon ay malapit na yung pagdating ng Panginoon sa 25, ang celebration ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-usisa ng ating sarili. Lahat ng ating mga pamumuhay, tama man o mali, i-analyze natin o kaya tingnan natin mabuti ang ating sarili. Lalong-lalo na sa mga kasalanan na nagawa natin at isuko natin o isurrender natin ito sa Panginoon at ihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon.
Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at nawa meron kayong napulot sa aking ibinahagi. Magkita-kita po tayo muli bukas. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon.